na balita ngayong tanghali. Self-confessed hitman Arthur Las Cañas idinetalye ang umano'y operasyon ng Davao Death Squad sa kanyang pagharap sa panibagong pagdinig ng Senado. Senador Leila de Lima humingi rin umano ng pera kay pork barrel scam queen Janet Napoles kapalit ng tuluyang pagsasara ng kasong serious illegal detention na isinampa ni Ben Horluy laban sa senadora. Pagbabalik ng anti-drug operation ng Philippine National Police matapos sa internal cleansing, inanunsyo na ni PNP Chief Ronald De La Rosa, bagong Police Drug Enforcement Group, binuo na rin. Labi ng German national na pinugutan ng Abu Sayyaf, na-recover na ng AFP, 4 na miyembro ng ASG, patay naman sa pinakuling enkwentro sa Sulu. Malacanang Kamao, Wagi versus PNP responders sa Game 1 ng Best of 3 playoff para sa titulo ng UNTV Cup Season 5. Judiciary Magis nakuha ang ikatlong pwesto matapos talunin ang BOC Transformers. At mas pinalawak na news and rescue operations ng UNTV aasahan ngayong taon. Magandang tanghali, nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang aksidente sa motorsiklo sa EDSA sa Quezon City kagabi na kinasangkutan ng isang pulis Valenzuela. Narito ang report ni Asher Kadapan. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang motorcycle rider na naaksidente sa kanto ng EDSA at Quezon Avenue sa Quezon City pasado alas 8 kagabi. Kinilala ang biktima na si PO2 Romel Domingo, 36 na taong gulang, nakatalaga sa Valenzuela Police Headquarters. Ayon sa traffic officer sa lugar, mabilis ang pagpapatakbo ng biktima at bigla na lamang sumadsad sa Center Island ang minamaneho nitong motorsiklo at saka natumba. Sino pong kasama niya? Wala, sila mag-isa. Mabilis po ba siya o ano? Mabilis siya, mabilis lang konti ng takbo niya. Offset lang siya, na-offset lang pagliko niya. Hindi lang niya nakaya ng pagliko niya. Bali, police officer yan. Nagtamo ang biktima ng mga galos sa iba't ibang bahagi ng katawan. At dahil sa impact ng aksidente, natanggal ang helmet nito kaya't nagtamo rin ito ng pinsala sa kanyang ulo. Agad namang nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang mga tinamong pinsala ng biktima at saka dinala sa East Avenue Hospital. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue, Quezon City. Samantala, nirespondihan rin ng UNTV News and Rescue ang isa pang motorcycle accident sa Bulacan noong Sabado. May report si Nestor Torres. Narespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang isang aksidente sa motorsiklo sa Balagtas, Bulacan noong Sabado ng gabi. Sugatan ang driver na kinilalang si Jerry Marcose, 28 anyos, matapos sumemplang ang sinasakyang motorsiklo sa MacArthur Highway sa Barangay Burol First. Nagtamo ito ng malalim na hiwa sa noo, pagdurugo ng ilong at nawalan din ng malay. Agad namang nilapatan ng pangunang lunas ng grupo ang biktima. Actually, nung dumating kami, nandun na po yung UNTV Rescue. Nag-first day sila, dumating kami po, yung victim na bigyan na po ng paunang lunas ng UNTV po. Sa kasalukuyan, inaalam po ng aming investigador na kung ano po ang pangyayaring tunay na Matapos bigyan ng first aid, dinala na ng UNTV News and Rescue ang biktima sa Balagtas Doctors Hospital para sa kakailanganing pangkaragdagang atensyong medikal. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Kasalukuyan nagsasagawa ng pagdinig ang Senado kaugnay ng umano'y Davao Death Squad. Sa kanyang pagharap sa Senate hearing, isiniwalat ni retired SPO3 Arturo Las Cañas ang mga isinagawang operasyon umano ng Davao Death Squad noong mayor pa si Pangulong Rodrigo Duterte ng Davao City. Mula sa Senado may report si Joyce Balancio, live. Yes, Joyce.
Magandang tanghali. Sa floor, alas 10 nga ng umaga na magsimula dito sa Senado ang pagdinig ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs patungkol sa mga bagong revelasyon ni retired Police Arturo Las Cañas sa issue ng Davao Death Squad at ang umano'y mga pagpatay nila noon ng kriminal sa Davao City. Floor, ito'y bunsod nga ng resolusyon ni Senator Antonio Trillanes sa 4 noong Pebrero para buksan muli ang investigasyon ng Senado at pakinggan ang pag-amin ni Las Cañas na ayon nga kay Senator Trillanes ay tumutugma sa naging testimonya noon ni Edgar Matubato sa pagdinig ng Senado. Sa ngayon, Flor, nagpapatuloy pa rin yung pagbibigay ng testimony sa laysay ni Las Cañas dito sa Senado at kanina sa kanyang panimulang statements kanina ay sinabi niya yung paglalahad niya dito ng katotohanan ay dahil sa kanyang konsensya o nakukonsensya na dahil sa mga nagawa noon sa Davao City. Flor, hanggang ngayon iniisa-isa pa rin niya yung mga ginawang pagpatay noon ng DDS. Kabilang na nga yung nabanggit na rin niya dati sa kanyang sworn affidavit at sa press conference, yung pagpapasabog nila na isang mosque sa Davao City. Ang pagmassacre nila sa Patasaha family, kay Jun Bersabal, Jun Pala, sa teroristang si Salik Maslum at iba pa. Flor, dito sa pagdinig ng Senado, marami rin siya mga sinasabi na wala doon sa sworn affidavit na binigay niya dito, maging doon sa pinakaunang press conference na ginawa rin dito sa Senado. At bagaman patuloy yung pagbibigay nga niya ng testimonya dito sa hearing, may mga panakanakang pagsingit naman ng pagtatanong yung ilan sa mga senador, lalo na kung meron sila mga napupuna na pailan-ilan na nakikita nilang inconsistencies o yung mga hindi tumutugma sa kanyang mga sinasabi dyan mismo sa pinasa niyang sworn affidavit. At sa panimula ng hearing kanina, nagbigay din ng speech ang chairperson ng komite na si Senator Panfilo Lacson. At ayon nga sa kanya, nilay daw niya yung rules na bagaman pinapayagan niya na magsalita sa pagdinig sa Las Cañas ay hindi ibig sabihin nito na tatanggapin na nila lahat yung kanyang mga salaysay at dapat magpakita siya ng ibang corroborative evidence sa kanyang mga sasabihin. Hindi rin anya tatayong korte ang Senado na siya magdedetermina sa mga kasong sasabihin niya at kung totoo bang may pananagutan si Pangulong Rodrigo Duterte na nooy tumayong mayor ng Davao City. Flor, pakinggan natin yung bahagi na naging pahayag ni Committee Chair Senator Panfilo Lacson kanina sa pagdinig. To hear what SPO3 Las Cañas has to say. This committee is not a court of law that will render judgment on the guilt or innocence of certain individuals. It is not a prosecutor that seeks the existence or absence of probable cause against persons being implicated in the commission of a crime. In a democracy such as ours, we do not suppress the voice of dissent and assertions of compunction and spiritual renewal, but not without a consequence on the part of the accuser for any misuse or abuse of his basic rights under existing laws of the land. Having said that, retired SPO3 Arturo Las Cañas and the other resource persons appearing before this committee will be questioned by the members present. Flor, naasahan nating mamayang hanggang 2 o'clock ng hapon magpapatuloy itong pagdinig ng Senado dahil mayroon tayong plenary session mamayang alas 3. Yun na yung pinakamatagal na maaaring itagal nga nitong pagdinig ng Senado at inaasahan natin marami pang matatanong sa mga pahayag ni retired Police Arturo Las Cañas lalo na't meron sila mga nakikitang inconsistencies sa kanyang mga sinasabi dito sa pagdinig. Yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Senado. Balik sa'yo, Flor. Joyce Balancio, nagulat mula sa Senado. At sa iba pang mga balita, ibinunyag ni pork barrel scam queen Janet Napoles na humingi ng pera sa kanya si Senador Leila de Lima para hindi na muli buksan ang kasong serious illegal detention laban sa kanya. Mula sa Sandigan Bayan, may report si Mon Oxon live. Yes, Mon. Yes, Lakay, sinubukan umano ni Senador Leila de Lima na kilan si pork barrel scam queen Janet Lim Napoles noon upang hindi na muling buksan ang kasong serious illegal detention laban sa kanya. Ayon mismo kay Janet Lim Napoles, na-dismiss na noon ang kasong serious illegal detention sa Department of Justice, subalit kinikikilan siya ng pera upang hindi na ito muling buksan pa. Wala naman po talagang illegal detention na nangyari. Ito po ay extortion lamang. Dismiss na po ang kaso na to sa DOJ noon pa. Ma'am, sino po nag-extort ng pera? Sino? Isa si Secretary Leila de Lima. Dagdag ni Napoles, hindi lamang si de Lima ang nagtangkang kikilan siya, subalit meron pang ibang personalidad na hindi naman nito pinangalanan.
pa kay Napoles, nasa 300 million pesos ang kabuang halaga na sinubukang kikilin sa kanya ni Napoles at ng iba pa. Naniniwala naman si dating Senador Jinggoy Estrada na malaki ang may tutulong ng manifestation ng Solicitor General na pawalang sala si Napoles sa kasong serious illegal detention. Ayon kay Estrada, maaaring ma-discredit si whistleblower Ben Burloy kung mapatunayang hindi totoo ang illegal detention case. Sa ngayon ay nasa kamay na ng Korte Suprema kung ano ang desisyon na gagawin sa manifestation ng Solgen na pawalang sala si Napoles sa kasong serious illegal detention. Suportado naman ni Pangulong Duterte ang manifestation ng Solgen na pawalang sala sa kasong serious illegal detention si Napoles. Bukod sa kasong serious illegal detention, naharap din si Napoles sa kasong graft at plunder dito sa Sandigan Bayan. Dati na itong humiling na makapagpiyansa, subalit hindi ito pinagbigyan ng graft court. Yan ang latest, balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Monokson. Nag-uulat mula sa Sandigan Bayan. Suportado ni Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang hiling ng Government Prosecution Panel sa Muntinlupa Regional Trial Court na ipagbawal ng pag-usapan sa publiko ang merito ng kaso ni Senador Leila de Lima. Ang Attorney Panelo, ginagamit ni Senador de Lima ang kanyang kalagayan upang sirain ang reputasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Dapat anyang hayaan na lamang ang korte na duminig sa mga kasong kinakaharap ng senadora. At kinundi na naman ni Senador Leila de Lima pahig na ito ni Attorney Panelo at sinabing paglamag sa kanyang karapatang pantao kung mag-i-issue ang korte ng tinatawag na gag order. Nanindigan din ito hindi magpapapigil sa kanyang pagsasalita. Inilunsad na ng Philippine National Police o PNP ang Drug Enforcement Group o PDEG na gagamitin ito sa muling pagsasagawa ng operasyon laban sa iligal na droga sa bansa. At mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Go ahead, Lea. Magandang tanghali sa Iwayla. Sisimula na muli ng Philippine National Police ang kanilang operasyon laban sa ipinagbabawal na gamot matapos na buuin ang PNP Drug Enforcement Agency o PDEG na ipinalit sa binuwag na Anti-Illegal Drugs Group o AIDG. Hindi lamang ito kampanya ng National Headquarters dahil mayroon ding Regional Drug Enforcement Unit, Provincial at Municipal Drug Enforcement Unit sa mga lalawigan. Maging ang pangangatok sa mga bahay sa ilalim ng Project Tokhang o Oplan Double Barrel Alpha Reloaded ay muling aarangkada. Subalit ayon kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa, isasama nila sa bawat operasyon at pangangatok ng bahay ang mga Chief of Police, Territorial Head tulad ng Barangay Chairman at religious leader sa lugar upang maiwasan ang karahasan o madugong operasyon. Tiniyak naman ni Chief PNP na piling-pili ang mga tauhan ng PDEG sa pangunguna ni Police Senior Superintendent Graciano Mijares na dating Deputy Regional Director for Administration ng Central Luzon. Sa mga nais namang magsumbong kaugnay sa operasyon ng iligal na droga sa kanilang mga nasasakupan, inilabas ng PDEG ang kanilang hotline na 0917-895-0544 sa Globe, habang 0998-999-2286 naman sa Smart. Balik sa Iwayla. Maraming salamat sa iyo, Lea Ilagan, live mula sa Camp Crame. Samantala, pinaimbestigahan na ng Department of Justice sa National Bureau of Investigation ang pamamaslang sa volunteer doctor ng Sapad Lanao del Norte na si Dr. Dreyfus Toto Perlas. Nakasaad sa inilabas na department order na naka-address kay NBI Director Dante Geran na inatasan nito ang mga tauhan ng ahensya na magsagawa ng investigasyon para sa case build-up laban sa mga potential suspect. Una dito ay napatay naman ng mga pulis noong Sabado ang suspect sa pamamaslang sa naturang doktor matapos umanong manlaban ng arestuhin sa barangay Tiakongan, Kapatagan, Lanao del Norte. Si Dr. Dre ay binaril habang pauwi na sakay ng motorsiklo noong isang linggo sa barangay Maranding Annex, Kapatagan, Lanao del Norte. Naisugod pa ang biktima sa Lanao del Norte Provincial Hospital, ngunit pumanaw din ito dahil sa tama ng bala sa kanyang puso. Susunod, labi ng pinugutang kaliman na na-recover na ng AFP. 4 na miyembro ng Abu Sayyaf patay sa pinakahuling engkwentro sa Sulu. Pagpapatuloy ng suspending peace talks ng pamahalaan at ng National Democratic Front, posibleng payagan na ni Pangulong Rodrigo Duterte. At concurrent sa nilagdaang Paris Climate Change Agreement, isasagawa na ng Senado ngayong linggo.
Na-recover na ng militar ang mga labi ng German national na pinugutan ng terror group Abu Sayyaf. Samantala, 4 na miyembro ng Abu Sayyaf group patay sa pinakahuling engkwentro sa Sulu. Narito ang report ni Dante Amento. Natagpuan na ang labi ng German national na si Jürgen Gustav Kanter na pinugutan ng bandidong Abu Sayyaf group sa Sulu. Na-recover ng Marine Battalion Landing Team 3 ng AFP Joint Task Force Sulu ang bangkay ni Kanter sa sitio Talibang, Barangay Buwan sa Indanan, Sulu noong Sabado ng gabi. Hinala ng Armed Forces of the Philippines, dito rin pinugutan ng grupo ni ASG Sub-Leader Abu Rami ang Aliman dahil hindi na nila magagawa ng grupong bitbitin ang bangkay upang itapon sa malayong lugar dahil na rin sa pressure mula sa militar. Buong katawan ng biktima ang na-recover ng AFP, hindi tulad ng mga nakaraang pinugutan ng ASG na sa magkahiwalay na lugar itinapon ang ulo at katawan. Pansamantala itong nakalagak sa isang morgue ng Campo General Teodolfo Bautista sa probinsya at inaasahang ibabiyahe patungong Maynila ngayong araw. Maghintay na lang kami dito ng available na aircraft or Navy asset na magkukuha dito sa lugar namin. Tapos na yung sa part ng Soko, naka-close casket ngayon and ready for transport. Yung alam, hindi pa kompleto yung papilis. Samantala, nakaengkwentro ng 6th Marine MSOG ang ASG sa Barangay Lumipad, Talipaw, Maimbung, Sulu kahapon ng madaling araw. Patay sa bakbakan ang 4 na miyembro ng ASG mula sa grupo ni Sub-Leader Idang Susukan. Sa ginawang clearing operation, na-recover ang mga matataas na kalibre ng baril, kabilang narito ang 2 M16 at 2 M203. Sa ngayon ay patuloy ang pursuit operations ng AFP laban sa Abu Sayyaf, alinsunod na rin sa mandato ni Pangulong Rodrigo Duterte na mas lalo pang paigtingin ang pagtugi sa mga ito at mailigtas ang nalalabi pang mga bihag. Mayroon pa kaming na-recover na 5 matataas na kalibre na baril, including 2 grenade launchers. We are gaining grounds tapos kaya Hondaran and we are starting to neutralize them one after the other. Dante Amento, UNTV News and Rescue, Zamboanga City. Ipinahayag ni Government Peace Negotiator Secretary Silvestre Bello na maaaring matalakay sa cabinet meeting ngayong araw ang pagpapatuloy sa sinuspending peace talks ng pamahalaan at CPP, NPA, NDFP. Narito ang report ni Rosa Licos. Nagpahiwatig si Pangulong Rodrigo Duterte kamakailan na nais niyang muling makipag-usap sa Communist Party of the Philippines kung mapatutunayang sinsero ang mga itong makipagpayapaan sa pamahalaan. Inilahad din ni Pangulong Duterte ang mga nais niyang gawin ng rebeldeng grupo upang ipagpatuloy ang peace negotiations. Ilan dito ay ang pagpapalaya ng mga rebeldeng komunista sa mga prisoner of war, paghinto sa extortion activities o pangongolekta ng revolutionary tax at pagtigil sa paninira ng mga government equipment. Samantala, nilinaw naman ni Presidential Peace Advisor Secretary Jess Dureza na hindi kondisyon ang mga inilatag ng Pangulo dahil walaan niyang preconditions sa negotiating table. Ayon naman kay Government Peace Panel Chief and Employment Secretary Silvestre Bello III, isa ang usaping pangkapayapaan sa mga posibleng talakayin sa kanilang cabinet meeting kay Pangulong Duterte ngayong araw. Inaasahang ibibigay din ni Pangulong Duterte ang kanyang direktiba hinggil sa terminated peace talks at maging sa naunsya misanang muling paghaharap para sa bilateral ceasefire deal. Bago kami mag-resume, baka anong utos ng presidente, baka mag-uusap muna kami tungkol sa ceasefire. Samantala, hinggil naman sa demand ng NPA na alisin ang deployment ng militar kung saan balak nilang pakawalan ang 6 nilang prisoners of war, inihayag ni Secretary Bello na may ongoing arrangement din ng pamahalaan at mga kaliwa hinggil dito. Confidential yan, kaya hindi natin masabi ito. But may ongoing arrangement. Matatandaang ipinahinto ni Pangulong Duterte ang peace talks matapos masawi ang ilang tauhan ng militar dahil sa pag-atake ng mga rebeldeng komunista sa kabila ng ipinatutupad nitong unilateral ceasefire. Dahil dito, naudlot ang nakatakda na sanang muling paghaharap ng magkabilang panig para sa isang bilateral ceasefire deal nitong nakalipas na Pebrero at 4th rounds ng formal peace talks sa April 2 hanggang 6 sa Oslo, Norway. Rosa Licos, UNTV News and Rescue, Philippines.
Inuunahan bukas ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II ang pagbibigay ng Certificate of Pardon sa mahigit 20 matatanda ng preso sa New Bilibid Prison. Ayon kay Bureau of Corrections Director General Benjamin De Los Santos, 27 inmates na may edad 70 pataas ang bibigyan ng pardon. Ang mga ito ay may mabibigat na kaso tulad ng rape, murder at kidnapping. Bukod sa 27, may 100 pang matatandang bilanggo ang nakatakdang mabigyan ng pardon. Muling nagpaalala ang Embahada ng Pilipinas sa Russia sa ating mga kababayan kaugnay ng umiiral na anti-terrorism law sa nasabing bansa. Narito report ni Shane Ballesteros. Hulyo ng nagdaang taon ay nilagdaan ni Russian President Vladimir Putin ang Yervaya Law o ang anti-terrorism law na umani ng oposisyon mula sa mga human rights advocate at religious communities. Apektado kasi ng batas ang kalayaang panrelihiyon lalo na ng mga expat sa bansa. Sa pamamagitan ng isang seminar sa religious practices at batas na may kinalaman dito, muling nagpaalala ang Embahada ng Pilipinas dito sa Russia sa ating mga kababayan na mag-ingat sa anumang pagtitipon espiritual lalo na kung hindi pa lubos na naunawaan ang Yervaya Law. Ayon sa Russian lawyer na si Attorney Stanislav Gulov, isang eksperto sa religion at freedom of conscience ng Islamic Center for Law and Justice dito sa Moscow, sino mang foreign national na legal na naninirahan sa teritoryo ng Russian Federation ay may freedom of conscience and freedom of religion gaya ng mga Ruso. Subalit kailangan ay mayroon silang dokumento na nagpapatunay nito. Very important for foreigners because in Russian Federation, according this federal law, foreign nationals and stateless person that legally stay, so you have all documents, all data that needed to entry for Russian Federation territory, and these rights, and shall bear responsibility established under federal laws for violation. So you also have liability, and you also have responsibility for all breaking the law situations. Nagpasalamat naman ang ilan sa ating mga kababayan dahil naliwanagan sila sa mga dapat at hindi dapat gawin tuwing magsasagawa ng religious activity upang makaiwas sa problema. Para sa akin, napakaganda ng seminar na ito dahil mas lumawak pa ang aking kaalaman about sa religious practices dito sa Moscow. Sana mas dumami pa ang mga ganitong klaseng seminar dito sa Embahada ng Pilipinas. Nilinaw naman ni Ambassador Carlos Soreta na hindi naman ganap na ipinagbabawal ang religious practices sa bansa, subalit mayroon lamang na ilang bagay na tinututukan ng batas, lalo na ang may kinalaman sa terorismo at seguridad. Ang malinaw po ay hindi naman pinagbabawal ang pa-practice ng religion. Meron lang mga bagay na may mga practice na medyo minaman na ng Russia para naman protektahan yung karapatan ng mga ibang ayaw makinig sa ibang mga sinasabi ng mga tao. Parang yung practice nyo, pwede yung ng religion, pwede yung gawin, ngunit sa paraan na hindi nagiging offensive sa ibang mga tao o sa paraan na hindi nagva-violate ng tinatawag nilang public order. Yun lang po naman yung batas. Hindi naman po criminal yung batas. Hindi po kayo ikukulong. Kayo po ay pwedeng patawan ng fine. At handa naman po kami agad-agad na tumulong sa inyo. Kaalinsabay nito, lubos naman ang paghahanda ng embahada sa nakatakdang pagbisita ni Pangulong Duterte sa darating na Mayo, sapagkat ito ang kauna-unahang pagkakataon makalipas ang 2 dekada na bibisita ang Pangulo ng Pilipinas sa Russia. Shane Ballesteros, UNTV News and Rescue, Moscow, Russia. Sa iba pang balita, 8 babae ang kabilang sa top 10 ang mga magtatapos sa Salaknib Class 2017 ng Philippine Military Academy. At mula sa Baguio City, may report si Grace Doctolero live. Magandang tanghali sa iyo, Grace. Yes, magandang tanghali. Pinakilala na ng pamunuan ng Philippine Military Academy ang top 10 cadets na magtatapos ngayong taon na kabilang sa Salaknib Class of 2017. Sa 10 top cadets, 8 sa mga ito ay mga babae. Isang Novo Ecijano ang nanguna ngayong taon mula sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Top 1 si Rovi Meryl Martinez, anak ng isang barangay konsihal sa Barangay Bangad, Cabanatuan, at napili ito ang Philippine Navy. Maliban sa top 1 ay may 11 pang award itong tatanggapin, kabilang na dito ang Presidential Favor Academic Group Award, Navy Professional Force Plaque, Australian Defense Force Award at iba pa.
Top 2 naman ang Bicolano na si Philip Vizcaya Tubong Ligaw City, Albay. Ang graduating PMH sa Lacneb Class of 2017 ay binubuo ng 167 na kadete, 63 dito ay babae at 104 naman ang mga lalaki. Inaasahan naman ang graduation rites na pangungunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa March 12 na dadaluhan ni Vice President Leni Robredo at National Defense Secretary Delfin Lorenzana. Ayan mo ng update live mula dito sa Baguio City. Balik sa'yo. Maraming salamat sa Grace Doctolero live mula sa Baguio City. Kasalukuyang tinatalakay ng House Committee on Ways and Means ang panukalang tax reform package ng Administrasyong Duterte kung saan dumalo rito ang karamihan sa mga miyembro ng kanyang gabinete. At mula sa House of Representatives, may report si Nel Maribohok live. Yes, go ahead, Nel. While halos kompleto ang mga miyembro ng gabinete na dumalo ngayon sa pagdinig ng House Committee on Ways and Means sa Comprehensive Tax Reform Package ng Administrasyon Duterte, muling idinipensa ni Department of Finance Secretary Carlos Dominguez ang panukalang baguhin ng sistema ng pagbubuwis sa bansa. Ayon sa Finance Secretary, kailangan maipatupad sa madaling panahon ang bagong tax measures upang mapanatili ang paglago ng ekonomiya ng bansa. Sa proposed comprehensive tax reform, nakakapaloob ang pagbababa ng personal income at corporate tax at pagtataas naman ng excise taxes sa mga produktong petrolyo. Makakapag-generate niya ang pamahalaan ng nasa 800 billion pesos kada taon. Ayon pa sa Finance Secretary, posibleng magkaroon ng financial crisis o debt crisis ang bansa kung hindi maisusulong ang bagong tax measures. Umapila naman si Surigao del Sur Congressman Johnny Pimentel kay Secretary Dominguez para sa isang compromise agreement para sa panukalang pagtataas ng automobile tax mula sa orihinal na panukala na 4% tax o katumbas ng 24,000 pesos sa mga sasakyan na nagkakahalaga ng hanggang 600,000 pesos ay maibaba ito sa 3% o nasa 18,000 pesos. Ay sa DOF Secretary, pag-aaralan nila ang naturang compromise agreement. Patuloy ang pagdinig ng komite sa tax reform package ng administrasyon. Waila? Maraming salamat sa iyo, Nel Maribohok, live mula sa House of Representatives. Dinigid na ng Senado sa Martes ang concurrence sa Paris Climate Change Agreement na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte nitong nakaraang linggo. Pangunahan ang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations Chairman, Senador Alan Peter Cayetano. Ang Paris Climate Change Agreement ay kasunduan ng mahigit na 100 bansa sa paglaban sa greenhouse gases emission. Nag-aanda na ang Philippine National Police o PNP sa pagbibigay ng seguridad sa inaraos na ASEAN Summit meeting sa Bacolod City ngayong buwan. At narito ang report ni Laraine Moreno. Tinatayang nasa 160 delegado mula sa bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang inaasang dadalo sa dalawang summit meetings na gaganapin sa Bacolod City. Bukod pa sa bilang ang mga staff na kasama ng bawat delegate. Kaya naman puspusan ng paghahanda ng Police Regional Office 18 sa paglalatag ng ipatutupad na seguridad hindi lamang para sa mga delegado kundi maging sa publiko habang isinasagawa ang pagpupulong. Sa ngayon ay nasa final stage na ang paghahanda ng PNP para sa gaganaping dalawang pagpupulong na bahagi ng 2017 Asian Summit. 90% prepared na tayo. Mga sub-task group team leaders ay nag-signify na they are now ready. March 14 to 16 nakatakda ang Asian Senior Officials Meeting, Joint Consultative Meeting and other related meetings. Habang March 21 to 23 naman ang 15th Senior Officials Responsible for Information. Ayon sa PNP, may mga delegado ng darating ng maaga at mayroong ding magpapaiwan ng ilang araw pagkatapos ng pagtitipon upang magbakasyon. Kaya 5 araw bago at pagkatapos ng Asian Summit meeting ay maglalagay ng mga skeletal personnel ang PNP sa mga areas of engagement upang tiyakin ang seguridad. Mahigit 2,000 pulis ang ipakakalat sa buong syudad kasama ang Highway Patrol Group mula Camp Crame at iba pang augmented force mula sa Karatig Lalawigan. Bumuo na rin ng Multi-Agency Coordinating Center ang PNP. So ara nagidya sa final stage na lang nahulat na lang ang mga resources kag ang mga financial requirements kung ano pang nakitaan nga mga diferensya gina-address na nga daan para nga sa D-Day okay na gid ang preparation. Samantala pinag-aaralan naman ng Bacolod Police at lokal na pamahalaan ang posibleng pagpapatupad ng gun ban sa parehong okasyon.
Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Negros Occidental. Isa ang nasawi at 30 ang sugatan sa magnitude 5.9 na lindol sa Surigao del Norte kahapon. Narito ang report ni Leslie Longbowen. Muling nakaranas ng malakas na aftershock ang probinsya ng Surigao del Norte pasado alas 8 kahapon ng umaga. Naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang magnitude 5.9 na pagyanig 6 na kilometro kanluran ng San Francisco, Surigao del Norte sa lalim na 13 kilometro at may tectonic na origin. Ayon sa PHIVOLCS, ang naturang pagyanig ay aftershock ng 6.7 magnitude na lindol na naganap sa probinsya noong February 10. Isang 66 na taong gulang na ginang ang naitalang nasawi dahil sa cardiac arrest habang halos 30 naman ang sugatan sa insidente. Ilang mga istruktura rin ang nasira at napinsala ng pagyanig. We made a section of damage because the one damage during the first earthquake, nadagdagan ang mga cracks. In fact, may nag-collapse na gymnasium yan sa San Francisco. Dito naman sa Surigao City, 2 ang totally damaged houses. Sinuspindi naman simula ngayong araw ang pasok sa lahat ng antas sa mga bayan ng San Francisco, mainit, season at taganaan na labis na naapektuhan ng malakas na aftershock upang makapagsagawa ng integrity check sa mga paaralan bago i-resume ang klase ng mga estudyante. Ayon pa kay Governor Matugas, pinalala ng naturang pagyanig ang sitwasyon sa ilang bayan sa probinsya na nakararanas ng pagbaha dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Medyo nag-complicate ngayon dahil may sa earthquake, may sa flood. So yung mainit kasi that's very close to mainit lake, nag-overflow naman ang mainit dahil sa ulan. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na tuloy-tuloy ang kanilang isinasagawang relief operations sa mga residenteng apektado ng lindol at pagbaha. Gayon din ang psychosocial debriefing ng mga guro sa mga estudyante upang mawala ang takot ng mga ito sa tuwing nakararamdam ng mahihinang aftershocks. Ayon kay Governor Matugas, marami pa rin sa mga residente ang hindi maiwasang matakot at mag-alala sa tuwing may mahihinang pagyanig dahil sa tromang idinulot ng malakas na lindol noong Pebrero. Grabe ang sitwasyon dito. Sabi ko sa mga tao, magdasal, wala mang ibang solusyon. We cannot fight nature. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. At ngayon naman, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid ng ating kasangbahay na si Deb Riveral. Maayong udto, Deb! Yes, daghang salamat lakay ug maayong udto sa atong mga kasangbahay. Aniya na ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa Pilipinas. Gilusad sa Cebu ang programang Angat Buhay Program nga ang tumo nga makatabang sa panginabuhi sa mga pamilyang Pilipino labaw na sa mga kabus. Kini ang report ni Gladys Tuwabi. Gilusad sa Sugbo ang programang Angat Buhay nga gipanguluhan ni Vice President Leni Robredo. Matod kang VP Leni, tumong niini nga adunay direktang koneksyon ang local government units sa mga private partners aron matabangan ang mga anaa sa lisod nga kahimtang. Dito sa Cebu, pumili tayo ng 14 out of 44 na munisipyo para yun din yung maging pilot natin. Eventually, lahat naman tutulungan. Inaral natin based on poverty incidence saka poverty magnitude. Sab ining programa nga mahibaluan ang paspas nga pagahimuong aksyon ug himuong formal ang panagkauban sa mga anaa sa gobyerno ug civil society organization partners subay sa panginahanglanon sa mga identified priority areas. Anti-poverty advocacy program siya. Yung pinaka-ideya, yung 50 pilot LGUs natin, ililink natin with development partners. Private corporations, saka ibang mga ahensya ng gobyerno na makakatulong, directed yung tulong sa mga specific programs nila. Gikalipay sab sa mga opisyal ang pagdawat sa kadaghanon sa maong programa, kung diin daghan na ang nagpakita og suporta. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Andam na ang gihimong preparasyon alang sa gilaumang paglampos sa usa ka gatos ug 67 nga kadete sa Salaknib Class of 2017. Ani ang report ni Grace Doctolero.
Nakasaganan ti Philippine Military Academy para tidumteng ang graduation rites and ceremonies iti PMA sa Lakneb Class of 2017. Inton March 12 idadaulo ni Presidente Rodrigo Duterte. Daytoy a graduation rites. Daytoy ti umuna nga tabunwan iti graduation ceremonies. Ditoy PMA manipod idi nagrugi nga nagtugaw iti pwesto idi June 2016. Mainayon pa iti manamnama nga mapan sa JPMA graduation ni Vice President Leni Robredo, National Defense Secretary Delfin Lorenzana, AFP Top Brass, ken dagiti naganak ti kadete. Namnamain nga sa ngagasot innem nga 10 ken 7 nga kadete iti PMA sa Lakneb Class nga aglipas. Sa ngagasot ken 4 ti lalaki ken innem nga 10 ken 3 met iti babae. Last year 63 lang yung graduate eh. So more than half yung dinamin nila 167 ngayon. So expect din natin na mas maraming bisita na darating. Sa na-research natin, kunti lang din yung pumasok nung pumasok yung graduates last year. Mas marami rin yung pumasok nung itong graduates ngayon. Nagitedmet iti abiso iti akademya para kadagiti turista nga mangayat nga umatendar iti napasamak nga makapadas iti nairot nga security checks ken limitado a parking slots. Sa mga turista, tourist na gustong bumisita dito sa PMA, medyo makakaranas sila ng mga inconvenience like tight na security checks, ganon. Of course, limited parking pa rin dahil priority natin yung parents ng kadete at saka yung mga VIPs natin. Kabayatan na namnamain met madamdama iti maarambid nga press conference sa J Philippine Military Academy. Fort del Pilar tapno may pakamo iti publiko. Daytoy top 10 cadets ti PMA sa Lakneb Class of 2017. Grace Doctolero, UNTV, Damdamag kan Panangalaw, Baguio City. Uyon ang pipila ka Davaoenyo nga amendahan ang 1987 Constitution subay sa gibuhat nga public consultation sa Committee on Constitutional Amendments sa House of Representatives sa Davao City. Si Janice Inhente sa maong report. Sa upat ka sektor nga mitambong sa gihimo na public consultation sa House Committee on Constitutional sa Davao City, pabor ang tanan sa panukala nga amyendahan ang 1987 Constitution sa nasud. We say it is not only necessary, it is a must for us. A must, whether it is to revise or to amend. Sumala pa kay Attorney Jesus Melchor Kitain, kinahanglan baguhon ang saligang batas aron mulambo ang uban pang mga rehiyon dili sama sa kasamtangan nga sistema na halos tanang kwarta maadto sa National Capital Region. 70% of all the monies remain in Manila while about 30% trickle down to the region. Dili sab-ani nga igo ang medical assistance nga bahin sa Cordillera, Zamboanga, ARMM, Sulu, Region 8 ug 12. Sugyot sab sa mga representante gikan sa sektor sa mga baldado, kinahanglan ng buwagon ang party list nga sistema nga kasagarang ginaabuso sa ubang politiko. Labot pa, miuyon sab ang mga estudyante sa ginaduso nga federal form of government ni Pangulong Rodrigo Duterte. That we will have a paradigm shift from a unitary form of government into a federal form of government. Gusto sa mga stakeholders nga mahimong patas ang pag-apod-apod sa gahom sa mga rehiyon. Gawas pa sa Davao City, paggahimuon sab sa committee ang public consultation sa Tacloban ug Bacolod. Tanang mga proposal sa nagkalain-laing sektor pagahisgutan sa committee bago magpagawas og committee report. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Og kana ang mga balitang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Gikan dinhi sa Cebu City, ako si Deb Reveral. Maayong udto. Daghang salamat, Deb Reveral, live mula sa Cebu City. Susunod, Malacanang Kamao, wagi sa PNP responders sa Game 1 ng Best of 3 title playoffs para sa titulo ng UNTV Cup Season 5. Judiciary Magis nakuha ang ikatlong pwesto matapos na tiklupin ang BOC Transformers. Mahigit 4,000 Bicolano na paglikuran sa libreng medical mission ng UNTV at partners in public service. At
At mas pinalawak na news and rescue operations ng UNTV ilulunsad ngayong taon. Nasungkit ng two-time champion Judiciary Majes sa ikatlong pwesto sa UNTV Cup Season 5 matapos itong talunin ang BOC Transformers kahapon. Samantala, naipanalo ng Malacanang Kamao ang Game 1 kontra sa three-time runner-up PNP Responders ng Best of 3 playoffs para sa titulo ng UNTV Cup Season 5. Narito ang report ni Bernard Dales. Drop, goes up, no shot, follow up, no, and it is over. Malacanang has won Game 1. Nakaisa na ang Malacanang Kamao kontra PNP Responders sa kanilang Best of 3 Final Series ng UNTV Cup Season 5 na ginanap sa Pasig City Sports Center kahapon. Tinalo ng Malacanang ang PNP sa napaka-intense na Game 1 sa score na 82-81. Hindi naging madali para sa Kamao team ang panalo na mula sa umpisa ay naghabol sa mabilis na opensa ng PNP Responders. Abante ng 8 puntos ang PNP sa arangkada ng ballgame 23-15. Nakadikit ang Malacanang at naitabla sa 39-all sa second quarter. Muling nag-init ang opensa ng PNP sa third quarter sa pangunguna ng sniper na si Olan Umiping. Na-fouled out naman sa last quarter ang tatlong main player ng Malacanang na sina Ian Garrido, John Michael Jimenez at Vishnu Das Javier. Naging susi sa tagumpay ng Malacanang ang back-to-back ni Eric de la Cuesta sa last 37.4 seconds ng ballgame upang umabante ng 1 puntos mula sa 3 puntos na kalamangan ng PNP, 82-81. May pagkakataon pa sana makabawi ang PNP ngunit sumablay na ang tig-2 free throw nila Jayman Misola at Harold Santa Cruz. Tinanghal ang best player of the game sina Eric de la Cuesta na kumamada ng 23 points, 5 rebounds, 3 steals at 1 assist. At si Christian Luanzon na may 29 points, 11 rebounds, 2 assist at 1 steal. Well, siyempre masaya, no? We're gonna go back sa tape. Tingnan namin kung saan pa kami mag-i-improve. This is a very tough team. Kung bigyan namin sila ng pagkakataon, the next game para itayo 1-1, it's anybody's ball game, game 3. So we're gonna make sure na we're gonna do everything that we can para, i-close out na yung game sa Tuesday next week. Kailangan start strong kami. Kasi nung first quarter kanina, medyo sluggish yung umpisa namin, kaya tinambakan kami. So luckily, nakuha namin yung rhythm namin pagdating ng second quarter. At pagdating ng third and fourth, yun, nakuha na namin. Kaya kami siguro nanalo ngayon sa game na to. Proud naman ang coach na magkabilang kupunan sa performance ng kanilang team. Laban lang. Sabi ko nga kanina, hindi na ako nag-coach dun eh. Kasi obligado na ako kung sino yung natitira, sila na lang yung gagamitin ko eh. Isa lang sigurado ako, kung sino man yung gagamitin ko, ready yun at gagawin niya talaga yung lahat para patulungan yung team niya. Proud pa rin naman ako sa players ko eh. Okay? At least nandun pa rin kami. So happy lang, di namin na-convert yung the last play. Okay lang, bawi na lang kami next game. Gaganapin ang Game 2 sa Smart Araneta Coliseum sa March 14, Martes alas 7 ng gabi. Samantala, nakuha naman ng Judiciary Magis ang third place matapos talunin ng BOC Transformers sa score na 197. Nanguna sa Judiciary sina Chester Tolomia na tumikada ng 30 points, 15 rebounds at 3 assist at steals. At si Warren Ibanez na may 22 points, 9 rebounds, 7 assist at 1 steal. Kaya tinanghal na best players of the game. Ito na ang ika-5 sunod na pagkatalo ng BOC matapos ang 8 sunod na panalo. Magkakamit ang Judiciary Magis ng 1 million pesos cash prize at kalahating milyong piso naman ang makukuha ng BOC Transformers na kapwa itutulong nila sa kanilang mga napiling benepisyaryo. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. Alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay William T. Good afternoon, William. Good afternoon, Wyla, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe. Thousands of people from all over the United Kingdom marched into London to protest the minimal budget allocated for National Health Service. Jovic Burmas reports.
Britain's National Health Service faces growing pressure from a booming aging population and due to a tight budget. The leader of opposition Labour Party, Jeremy Corbyn, addressed the protesters, urging them to defend the NHS with all of their might. Our NHS is not in crisis because of overspending. It's in crisis because of underfunding, a crisis made down there in Downing Street. NHS workers are among the protesters who gathered in Parliament Square after marching through London, holding banners and waving placards. The NHS is important to me because I'm a patient as well, and I'm a nurse, and I provide services to people in the NHS. And I've worked in places where people have to pay for health and where people die if they can't pay for health, and I never want to work in an NHS that's like that. Founded in 1948, the National Health Service, or NHS, is a source of huge pride for many Britons who are able to access free care from the cradle to the grave. An analysis conducted by the BBC showed that government proposals to reshape the NHS would result in hospital services being scaled back in nearly 2/3 of England. The Red Cross said in January that Britain's health service was engulfed in a humanitarian crisis that required the support of the charity to use Land Rovers to transport patients. The NHS rejected the National Red Cross description, and the Department of Health said it had injected an amount of £400 billion or $490 million to help with the demand. Jovic Burmas, UNTV News and Rescue, London, United Kingdom. Meanwhile, a brush fire threatened homes in Pasco Country, Florida on Friday and spent fire crews rushing to extinguish the blaze, local media reported. The brush fire spread to 50 acres. Pasco Fire Rescue officials said evacuations to the affected areas were voluntary as of Friday afternoon, but cautioned motorists to be prepared for road closures. No injuries were immediately reported. And in other news, thousands of Yemenis took to the streets in support of the Houthi rebels fighting against the Saudi-led coalition on Friday. Tens of thousands of Houthi supporters protested against the Saudi-led coalition's airstrikes on Yemen. Saudi Arabia and its Gulf Arab allies have carried out thousands of bombing raids in Yemen since March 2015 in a campaign to try to restore ousted administration government of President Rabu Mansur Hadi. The Houthi movement was criticized by the Saudi-led coalition for targeting Yemeni ports in their airstrikes, which led to the blockage of supply routes. Shortage of medical supplies has been evident in Yemen, as UNICEF has warned that Yemen could be losing a decade's worth of gains in public health as a result of the ongoing war and economic crisis. And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Wyla. Thank you, William P., for the latest around the globe. Mahigit sa 4,000 mga Bicolano mula sa Sorsogon, Camarines Sur at Camarines Norte ang napaglingkuran sa libreng medical mission ng UNTV at mga partners in public service. Nang itong report ni Alan Manansala. Nitong nakalipas na buwan ng Pebrero, libo-libong Bicolano sa Catanduanes at Albay ang natulungan sa libreng medical mission ng UNTV at partners in public service. Nitong nakalipas namang linggo, sunod na tinungo ng grupo ang lalawigan ng Camarines Norte, Camarines Sur at Sorsogon upang magkaloob ng serbisyo publiko. Katuwang ng himpilan ang Members Church of God International, Bagong Henerasyon Party List at ang 9th Infantry Battalion Philippine Army na nakabase sa Camarines Norte. Unang tinungo ng grupo ang 2 barangay sa Camarines Norte upang maghatid ng serbisyong medikal. Una-una po sa lahat, nagpapasalamat po kami sa UNTV dahil napaunlakan po yung aming imbitasyon na makapag-conduct nga po ng medical mission. Lubos po kaming natutuwa nang sa ganun yung mga tao sa barangay Calabasa at ganun din sa mga karatig na barangay ay matutugunan po ang kanilang problema gaya po sa kanilang health. TV po ay mabilis at handang maghandog ng tulong.
Matapos ang mga kababayan sa ilang barangay sa Cam Norte, ang mga kababayan naman nating nakabilanggo sa 2 district jail sa Camarines Sur ang napaglingkuran ng grupo. Maraming salamat po. Salamat sa ating Panginoon na tayo ay pinagbigyan ng ganitong biyaya. Alam mo, sa totoo lang, wala kaming pagsasawa na sumulat kung talagang kinakailangan namin kayo kasi ramdam namin ang 100% na serbisyong ibinibigay ng samahang ito sa amin. Malaking bagay po, malaking tulong sa amin na nagkaroon ng ganito na medical mission dahil po talagang yan po ang kailangan namin talaga dito. Samantala, nagsagawa rin ng medical mission ng UNTV, MCGI at BH Party List sa Sorsogon City kasabay ang deklarasyon bilang drug-cleared city. Lubos naman ang pasasalamat ng ating mga mahihirap na kababayan sa 3 lalawigan sa Bicol Region na natulungan sa halos 1 linggong public service. Sa kabuuan, umabot sa mahigit 4,600 Bicolano ang napaglingkuran sa libreng medical, optical, dental at iba pang medical services. Makaaasa naman ang ating mga kababayan sa Kabikulan na patuloy ang UNTV at ang mga katuwang sa public service sa pagsasagawa ng mga programa at proyekto na makakatulong sa kapwa. Ang UNTV naman, alam naman natin mula sa umpisa na basta't sa ikabubuti ay laging kaisa tayo. Ang advokasya kasi ng Kuya Daniel, ang paggawa ng mabuti ay hindi nagbubunga ng masama. Ito naman po tayo inuhubog ni Kuya Daniel at ni Brother Eli na ang paggawa ng mabuti kailan pa man at dumating sa ating mga kamay sa bawat pagkakataon, hindi na natin ito dapat palagpasin. Alan Manansala para sa Serbisyong Kasangbahay. At kasabay ng pagpapalawig sa operasyon ng UNTV News and Rescue ay ang pagpapalawak din sa ating public service dahil bukod sa ilulusad na 24/7 channel na para sa News and Rescue, magkakaroon din ng himpilan ng News and Rescue Training Centers na bukas at libre naman para sa publiko. Narito ang report ni Rosalie Cos. 13 taon nang namamayagpag sa himpapawid ang nag-iisang public service channel sa bansa, ang UNTV. Isa sa mga maipagmamalaki ng istasyon ay ang pagkakaroon nito ng mga programa na may naiiba at orihinal na konsepto tulad na lamang ng tulong muna bago balita. At bilang bahagi ng advokasya na makatulong sa kapwa, mas palalawigin pa ng UNTV ang news and rescue operations nito. Yung ating UNTV News and Rescue, una, magkakaroon na tayo ng sarili nating channel which is 24/7 dedicated sa news and rescue. So that's one. At yung ating malaking command center para sa ating news and rescue na ita-tie up natin sa lahat ng mga sa lahat ng mga rescue teams o rescue groups sa buong Pilipinas and even abroad. And yung ating pagkakaroon ng ating News and Rescue Training Center. Ang ilulunsad na News and Rescue Training Centers ay magsisilbing eskwelahan para sa mga nagnanais sumailalim sa rescue training. Ito ay libre at bukas sa publiko. Ang atin naman kasing lahat ng ginagawang pagbabago ay para pa rin sa improvement ng paglilingkod natin sa ating mga kababayan, sa ating mga kapwa-tao. Yun lagi yung sentro ng improvements na ginagawa natin. If we want to improve ourselves, if we want to improve our facilities, lahat ng pagbabagong ginagawa natin for our improvement ay para mas makapagsilbi tayo ng una sa lahat sa Panginoon ng mas mabuti at sa ating mga kapwa-tao. So, ang magbe-benefit lahat ng pagbabagong ginagawa natin sa UNTV, sa ating kumpanya, ay para pa rin sa kapakinabangan ng ating mga kapwa-tao. Nag-umpisa ang UNTV bilang isang maliit na istasyon. Ngunit pagkatapos ng maraming taon ay makikita ang malaki nitong pagyabong. Kabilang na ang karagdagan sa manpower, paglawig ng broadcast platforms at paggamit ng mga advanced broadcast equipment. Marami man ang nabago at mababago sa hinaharap. Iisa pa rin ang layunin ng tanging public service channel sa bansa, ang makatulong sa bayan at sa kapwa. Wala naman tayong kumpanya na makikita sa buong mundo
that we are sacrificing our own money and resources for the sake of other people. Let us do our duties in love and in the hope that whatever good thing we are going to do is the very same thing that we are going to receive from the Lord. It is in the book of Ephesians chapter 6, verse 8. Knowing that whatsoever good thing any man doeth, the same shall he receive of the Lord, whether he be bond or free. Ito ang kaisa-isang network na nag-i-exist sa ating panahon, na dedicated for the propagation of the gospel of God. Sa likod ng advokasya ng istasyon, nakahanda naman ang bawat isa sa UNTV na makiisa. At ang lahat ng programa ng UNTV ay para sa kasusulong at pagtulong sa ating mga kapwa. Kaya hintayin po ninyo ang mga susunod na magaganap na pagbabagong napakalaki dito sa UNTV. Sabi nga ni Kuya, hahakbang siya at hahakbang siya na mabilis. So dapat makasunod tayo na mabilis para hindi tayo maiwan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Philippines. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mang panig ng daigdig. Magandang tanghali.